Dapat sana unawain nila, ituro nila yung mga magandang gawain ng asawa. Lalo na hindi pa sila kasal. Tapos itong lalaki na nga, sumusunod naman sa kanila, kahit kapatid niya, sinusunod niya. Laban sa Laika. Baka maano na po yung utak ko. Kasi tagal na din naman po na kinakausap ko yung asawa ko ng maayos. Kahit ano po yatang sabihin ko ngayon, sarado na yung utak niya. Kasi yung kakampi po na yung inaasahan mong maging kakampi mo, pati siya, wala na. Kapalan ko na po ulit yung mukha ko sa inyo. No? Kung pwede po hilingin sa inyo ulit na gusto po sana namin na hingin sa inyo yung tulong na ipagawa po yung kahit yung sahig lang po ng bahay. Hingin ko po sana ulit yung tulong nyo para po makapag-stay na din po kami dito if ever po na hindi na namin maayos. Ganun po. Para hindi na wala nang reason na dito sabihin na dito siya nagkakasakit kasi nga po dahil doon sa Bakit mo nasabing if ever na hindi maayos? Ayusin nyo yan ba? Malalim ba yung away nyo? Daddy Frankie, ngayon ay tumulong, kaagapay mo. Ang layo ko na. Naku, sabi ko, iwanan mo na yung camera eh. Cellphone na lang. Hindi kasi importante yung magandang video. Ang importante yung makatulong tayo. Oh, sakit ko nakaraan eh. Oh, tapos inulit mo na naman. Iwanan. Inulit mo na naman. Tayo sa taas, bilang tayo ng 1-2-1-2. Wala na, iniwan na. Wala na? Iniwan na yung sakit na yun. Wala na yung ganon? Alay, yung 1-2-1-2 pagbalik. Wala na, nakalimutan na niya. Sabi na. Taas sa taas. 1-2-1. Ligo na kami. Ligo na! Kabayan, rain or shine. Say tayo. Okay, takbo. Takbo. Masarap-rap. Hoy! Kasi nakasapatos pa kayong dalawa. Umuulan eh, nakasapatos kayo. Umuwi na kayo, hindi pa kayo nagbukas. Hindi ko alam na abutan tayo na ulan eh. Hindi makakpang sirap. Kain ka kasi ng kain, Rob eh. Ang bigat ng katawan. Maglakad lang kasi kayo. Natakbo kayo. Anong tatakbo? Hop! Sapatos ni. Pwede ito pang putik pang araw yun. Putik ang puto? Oo. Bota yan eh. Gusto ko lang yung bakit putik nito. Hindi naman sinabi na gano'n. Woo! Kahingal din. Hingal ah, busog eh. Camping eh. Mali talagang kumain muna bago pumunta dito eh. Hindi naman yung lakad nung kasama natin, takbo sa atin. Pinilas niya, no? Huwag ko tingnan na yan, eh, no? Ito. Oh! Ano? Oh! Bakit? Silong muna tayo. So yun mga kababayan, mga kabarangay, maulang hapon na naman po sa atin lahat. Kumusta po kayo? Saan man kayo naroroon mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-iingat po tayo. Ito na po't nagsimula na talaga ang tag-ulan.
uso na po yung trangkaso, sipon, sakit ng ulo. Kaya mga kababayan, konting ingat. Bago tayo umalis, magdala po tayo ng mga gamit natin, umbrella. Kagaya namin, pumunta kami dito, wala kaming umbrella. Ang galing ng aking mga kasamahan. So, yun mga kababayan, panibagong araw, panibagong vlog. Nandito tayo ngayon kila Tatay Rudolph, tsaka si Ate Linlin and Ate Laika. Dahil mayroong mga kababayan natin na nagbigay ng tulong. At syempre gusto rin kumustahin ni Daddy Frankie yung last check-up ni Tatay Rudolph, kung ano na ang sitwasyon ni Tatay, kung ano ang pagbabago. Mga kababayan, samahan niyo po ako. Sama-sama tayo. Tay, magandang hapon po. Ganda nga pong din po. Kumusta ang pakiramdam ni Tatay? Medyo may improve na rin po. May improve na rin. Salamat sa Panginoon, no? Opo. Bakit mo nasabing may improve? Ano ng pagkakaiba nakaraan tsaka sa ngayon? Ang unang-una, Daddy, lumalakas ang kain ko. Lumalakas na, opo. Salamat. Tsaka yung lakas ko dati, parang nararamdaman ko na bumabalik na. Mm-mm. Nakakalakad ako ng medyo malayo na. Oo. Hindi kagaya nun. Noon, dito ka lang. Oho. Tsaka- Lumabas lang ako dyan, hingal na ako. Pero ngayon, okay naman. Gawa lang siguro ng gamot yun noon, no? Maaari Natatalo yung resistensya mo. Mas malakas yung gamot kaysa resistensya ng katawan. Opo. Sa edad na rin yun, Tay. Kaya konting ingat talaga sa katawan. No? At saka isa pa mga kababayan, from the very start to beginning, ayan na naman tayo. Masaya po ako kasi nakaraang linggo na problema si Tatay dahil walang kasama dito, walang nag-aalaga. At masaya ako gaya na aking sinabi dahil nag-decide agad si Ate Linlin na umuwi. Sinacrifice niya yung kanyang mga anak, nag-sacrifice siya na hindi muna niya kasama yung kanyang asawa para lang mabantayan ang kanyang tatay. Sa makatwid, kasama rin ang kanyang mga anak at na-transfer na ba dito, ate? Opo, na-transfer ko po dito. Transfer na yung pag-aaral. Opo. Oh. Kahit hindi pa na, buti okay lang na matransfer pa kahit hindi pa tapos yung first grading, ganon? Pumayag naman po sila. Kaso nga po, ang sabi ng teacher, doon daw po sila, kumbaga, doon daw po sila mag-enroll, pero parang labas nun, transfer lang talaga dito. Hindi, kasi ang gusto po ng teacher dito, kumbaga, direct na, para hindi na Enroll na dito? Dito na enroll talaga. Oh. Ayaw po pumayag. Hindi pumayag yung school doon. Parang doon nag-enroll. Oo, kasi Tapos ta-transfer lang. opo, kasi may record na pangit kasi sa school. Kasi nga daw po, malalabo-labo yung record nila. Yes, mahirap. Yun ang iniiwasan ng mga teacher. Opo. Yung magkakaroon. Kasi once na enroll mo sila dito, magiging quit ang Opo. mangyayari doon. Opo. So, hindi maganda sa Masisira record yung nila yan. record nila. Ayaw nila yan. No? So, yun. Saludo ako sa iyo, ate, kasi inisip mo pa rin ang kapakanan ng iyong ama. Opo. Bakit? Kasi Daddy Frankie, syempre, bilang isang anak, mahal mo yung magulang. Kung tutuusin, nakiusap ako sa asawa ko. Hindi ko pa, parang, yung isip ko, parang, syempre, labo-labo din, kasi, Daddy Frankie, paano yung mga anak ko, di ba? Masisira yung pag-aaral, kumbaga masisira yung record nila pag tinransfer ko rito. Tsaka po doon kasi, mas nakakatipid kami doon mag-asawa kasi po lahat ng gamit nila Libre. provide ng school. Mm-mm. Simula sa bag, sa sapatos, lahat. Uniform. Mm. Yun. Pag dito po kasi, lahat provide namin. Oo. Kagaya ngayon po, ang uniform ng mga anak ko, isang pares lang talaga. Mm. Ang iniisip ko, mahirap mahirap patuyuin, lalo na po ngayon, Opo, lalo na ganito. po ngayon tag-ulan. Pag sinampay mo yun, dati po kasi, yung uniform nila doon, madali lang matuyo. Ihang mo lang magdamag, tuyo na. Dito, pag hinang mo magdamag, basang-basa Hindi pa pa rin. rin po, opo, kinaumagahan.
Kaya sabi ko parang medyo nahihirapan ako. Kailangan ko pang bumili ng ng siguro kahit isang pares pa. Siguro pagka Kailangan magdagdag ka na isang pares pag uniform. ano na lang po ng asawa. So, ibig sabihin sa Maynila, ilang pares uniform ng mga anak mo? Ano po, every year po, Daddy Frankie, may bigay po silang 3 pares. So, yun ang hinihintay Yun nyo. ang- Opo, hinihintay namin pagka ano. Tapos kasabay nung 3 pares na naman nung nakaraan, di 6 na pares na. Kaya whole 1 week, kahit everyday sila magpalit, okay lang. Sige, puntahan mo na yan. Okay lang po. So, parang ano, no? Parang ang dami mong sinacrifice. Una sa pag-aaral ng mga anak mo. At saka siguro, isa pa yung ano, yung layo na school mula rito at saka Opo, yung doon. yung paninibago ba ng mga bata. Kasi Oo. doon po kasi, malapit lang yung bahay namin sa school. Oo. Dito po kasi parang halos isang baryo na yung layo eh. Oo, lalakad. Kaya sabi ko, kayanan kaya ng mga bata. Sa awa naman po ng Diyos, parang masaya naman po silang marami Masaya, kasama. malaya kasi Opo, dito. Opo. Kasi po doon talaga, kailangan mo talaga hatid sundo talaga. Hindi Pero- kagaya nito na malaya silang nakakaano. Pero mabuti pumayag yung asawa mo. Opo, sa awa naman po ng Diyos. Paano mo ipinaliwanag sa kanya? Kasi may mga, hindi lahat ng asawa, di ba? May mga time minsan pagka ganyang sitwasyon, sasabihin nila, dapat isipin natin yung pamilya din natin. Totoo. Kasi may anak na tayo. Paano naman tayo kung iisipin mo yung pamilya mo? Paano naman tayo? Pero paano mo kinonvince yung asawa mo na isasacrifice mo na i-transfer mga bata dito? Gaya ng sinabi mo, medyo hirap ang buhay dito. Yung, Para lang makausap yung, ay para lang ma-assist mo yung tatay mo. yung sinabi nyo, Daddy Frankie, talagang naranasan din namin yung ganong senaryo. Yung paano naman tayong pamilya. Ganon, may ganong senaryo na nangyari din sa amin. Kaya lang po, Daddy Frankie, kasi iniisip ko talaga, pinaliwanag ko po talaga sa kanya na yung mother ko, di ba, alam mo naman yun, hindi ako nakauwi nung naitakbo siya sa ospital, hindi man lang ako nakauwi. Nung nagkakasakit siya, hindi ko man lang siya naalagaan. Ngayon, sabi ko sa kanya, nag-iisa na lang yung magulang ko. Sabi ko sa kanya, sana maintindihan mo. Sabi ko sa kanya. Yun, Daddy Frankie, siguro 1 linggo kaming walang pansinan, Daddy Frankie. Siyempre, nag-iisip siya, nag-iisip ako. Oo. Ganon. Yun, nung mga huli-huling sabi ko sa kanya, ita-transfer ko yung mga bata ako. Kasi walang mag-aalaga talaga. Yun talaga iniisip ko, walang mag-aalaga talaga kay Papa. Oo. Kasi, kahit sabihin mong may mga bata nga dito, pero hindi nila yung naibibigay yung tamang gamot niya, yung tamang pagkain niya, ganun. Siyempre, ang mga bata, ang iniisip lang nila, basta makabili lang ng kakainin ni Papa, ganun. Pero hindi nila alam kung ano yung dapat na pagkain, dapat na ibigay na pagkain sa kanya, yung tamang pagpapainom, tamang oras ng pagpapainom, basta mapainom lang siya, yung ganun po ba. Yun ang iniisip ko. Kaya siguro, sabi ko minsan, iniisip ko rin, kaya siguro hindi gumagaling kasi hindi nila na ibibigay ng tamang oras Opo. yung gamot niya, ganun. Hindi nila na ibibigay yung pagkain niya yung masustansyang pagkain, ganun. Yun Kasi ang isang laktaw lang magkakaroon ng problema talaga. Lalong-lalo na sa antibiotic, pag sinabi ng doktor na 7 days, tayo pa naman mga Pilipino, likas na pag nagpa-check up, nakaramdam ng konti, hindi natatapusin. Usually, karamihan sa atin yan. Which is mali pala yun na pananaw natin. Kahit na magaling na tayo, kailangan tapusin yung sinabi ng doktor. Kasi pag hindi natapos, okay, magaling ka, pero yung bakterya na pinapatay, nandyan pa. Kaya kailangan tapusin. Pero, ano pangalan na asawa mo? Johnny po. Johnny Nueva. Johnny. Ayun. Napakabait ng asawa mo, si Sir Johnny, dahil naunawaan niya. Opo. Pumayag din siya kalaunan. Opo. Nung mga huli-huling yun na po. Siya na mismo yung nag-prepare sa amin na ihahatid na kami. Oh, very good. Ano sinabi niya nung inatid niya kayo sa terminal, gano'n? Sabi niya,
Yun sa mga anak ko, mag-ingat kayo doon. Ganun. Alagaan niyo si Papa Lakay. Papa Lakay po kasi yung tawag nila sa ng mga bata sa Oh. yun. Tapos tulungan mo si Papa doon. Ganyan. Ay ko, yun naman talaga yung punta ko doon. Sabi ko, yun. So paano ang pasyal niya dito? Magbabakasyon siya dito o ikaw papasyal doon? Sabi niya po, sabi niya, nung eto lang, nakaraan, nakakausap ko siya, sabi niya, mag-ipon-ipon muna ako bago ako pumasyal dyan. Kasi, Daddy Frankie, pagka nagdadala siya dito ng bigas. Nagdadala siya ng bigas dito? Kasi po, pagka monthly po, nagbibigay yung company nila ng bigas, dinadala na lang po. Okay. So, bigas yung dinadala. Hindi ba mahirap pagdalhin pa yung bigas dito? Wala naman pong kumbaga, kung hindi naman yung mabibenta, Daddy Frankie, kasi nila yun eh. Okay, I got it. Opo. Sige. Kumbaga, libre na lang yung sa kanila. Okay. Tatay naman, okay ka lang. Nalungkot tuloy si tatay nung narinig niya yung pagmamahal ng kanyang anak. Ano masasabi mo kay Ate Lynn na ginagawa niya ang lahat para sa'yo? Pasalamat din ako sa kanya dahil nagsasakripisyo para sa akin. Kaya malaking pasalamat ko talaga sa kanya dahil hindi niya ako pinabayaan. Wala naman magtutulungan tayo kundi tayong pamilya lang eh. At saka kaya ganyan yung mga anak mo tayo dahil maganda yung pagpapalaki mo sa kanila. Hindi magiging ganyan ang trato nila sa'yo. Hindi kanila mamahalin ng nararamdaman mo ngayon kung hindi mo ipinaramdam yung mabuti. Kung hindi ka naging mabuting ama sa kanila. Opo. Di ba? Kaya laban lang tayo, no? Ito po yung sinasabi ko mga kababayan na na-touch ako kay Ate Lynn dahil nga po yun, ayon sa kwento niya, dumating na sa punto na napagtalunan din nila mag-asawa. Pero saludo sa asawa ni Ate Lynn kasi inunawa pa rin. Dahil alam ko, syempre, pinagtatalunan minsan, pinag-uusapan yan. May mga time na sasabihin pa natin na, may mga kapatid ka pa naman doon na. Ba't tayo pa na malayo? Pero nangibabaw pa rin ang pagmamahal ni Ate Lynn sa kanyang tatay. Kaya sana sa lahat ng mga anak, maging responsable at maging ganito tayo mag-isip sa ating magulang. Dahil sa decision mong yan, Ate Lynn, huwag kang mag-alala. Ang Panginoon kailanman hindi natutulong. Laging pagpapala ng Panginoon ang ibinibigay sa mga taong malalawak pang unawa. No? Kagaya na lang ng nangyari ngayon, kaganina madaling araw may nag-message sa akin at ito yung sinabi sa akin na sabi niya ay Daddy Frankie, napanood ko yung upload mo about kay Ate Lynn. Saludo ako kay Ate Lynn kasi sinakripisyo niya yung sarili niya, pamilya niya. Pinuntahan niya yung tatay niya para alagaan. Kaya bigyan natin siya ng 5,000 para kay Ate Lynn, sabi niya. No? So, ang nagpadala po is nagpapatawag siya sa pangalan Miss of Florida. Ayan. Ma'am, kung mapapanood nyo tong video ito, andito po ako ngayon kay Ate Lynn para ibigay po yung 5,000 na pinadala nyo sa akin para kay Ate Lynn, no? Ito po. $5,000. Ate Lynn, tanggapin mo tong 5,000. 1, 2, 3, 4, 5,000. Galing po yan kay Miss of Florida, no? At sa nakaraang araw may pumasyal po sa amin. Pumasyal po itong ating kababayan, kapwa rin ninyong Ilocano na taga Baguio. Si Ma'am Marites Ramirez ng Hong Kong. Taga Baguio siya pero OFW. Nagbakasyon sila rito. Pumasyal sila sa bahay at inabot nila ito. Pero itong tulong na to galing din po sa kanyang kaibigan yata or team from
galing naman kay Taraki from Hong Kong. Nagbigay po siya ng Hong Kong money para daw po kay Tatay Rudolph. Kaya kay Taraki from Hong Kong, maraming salamat po sa pera na ipanadala nyo sa pamilyang ito. Dahil maging ako man po ay talagang nag-iisip kung paano ko pa sila tutulungan or paano pa tayo mas makatulong sa kanila, dahil talagang sila po ay sinusubok ng panahon. Sinusubok sila ng pagkakataon. Sa pagkakataong ito kasi mga kababayan, natapos na po tayo kay Ate Nida, tapos na, awa ng Diyos, tapos na yung bahay yun, napa-blessing pa. And then, natapos na rin tayo sa bahay ni Kuya Oliver. Blessing na lang, this coming Friday. And then, may awa ang Diyos. Dito naman po tayo kay Ate Dangdang, no? So, tay, may pinadala dito, 10 million. Laki naman na eh. Ha? Laki naman na din. Tumatawa si tatay. O tay, hindi ko kasi alam to tay. Pasensya ka na. So bilangin natin. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10 million Hong Kong dollar. No? Pasensya ka na tayo, hindi ko alam kung magkano palitan yan. Basta kung ano po yung dumating sa amin, siya naman ang ibinibigay namin sa inyo. Kaya, ayan, sana makatulong po yan. Kayo na rin pong bahala magpalit. Alam ko alam naman ni Ate Linlin yan. Yan po ay galing kay Taraki from Hong Kong. Pinadala po kay Ma'am Marites Ramirez. No? Galing din ng Hong Kong. Kaya Ma'am Marites Ramirez family, maraming salamat po sa pagpasyal, pagpunta ninyo sa bahay. At ito, naiabot na namin yung pera na inyong pagmamahal tulong. Ayan, tay, balik natin dito, tay, para hindi masira. Kasi pag nakusot yan, baka hindi palitan. Ito na po. Okay? Si ano naman? Si Ate Laika naman. Man po ako dun. May mission kami dun. Kaya gusto ko pang mas makatulong sa inyo hanggat nandito kami. Frankie, paano ko po sisimulan? Ha? Diyos ko, natatakot po ako, baka po magalit na sila sa akin. Bakit? Ano ba't kasi nangyayari? Alam na ba ni tatay yung problema mo? Tay, ano naman ang masasabi ni tatay sa nagiging problema ng iyong anak? Hindi ko maintindihan yung magulang ng lalaki. Bakit gano'n? Dapat sana turing na rin nilang mga anak. Hayaan mo lang, tay. Turing sana naman nila anak si Laika. Wala namang pupuntahan doon, patutunguhan kundi magiging anak naman nila sila. Opo. Pero bakit gano'n? Bakit, tay? Ano ba nararamdaman mo? Siyempre yung mga nangyayari sa kanila, masakit din sa akin. Dapat sana unawain nila, ituro nila yung mga magandang gawain ng asawa. Lalo na hindi pa sila kasal. Ganyan lang ginagawa. Mahirap naman yung mag-ialam. Opo, tama po. Dahil baka lalong lumala. Ako kay Laika, problema yung mag-asawa yan. Kayo rin mga kalutas niya. Hindi kami. Pero sila, nakikialam daw sila sa kanila. Tapos itong lalaki naman, parang sumusunod naman sa kanila. Kahit kapatid niya, sinusunod niya. Laban sa Laika. Kunting problema lang, pinalalaki nila. Paano yun? Parang hindi sila magulang, hindi nila pinagdaanan yung mga ganun. Okay, tay. So, ngayon, tay, Ate Laika, so si Ate Laika, kaya nandito ngayon. Ate Laika, ano naman ang plano mo
Kahit ayoko pong iuwi yung baby ko dito, inuwi ko po muna siya dito kasi baka po pag doon, baka maano na po yung utak ko. Kasi ang tagal na din naman po na kinakausap ko yung asawa ko ng maayos. Kaso, kahit ano po yatang sabihin ko ngayon, sarado na yung utak niya. Yung gusto namin parehas na magkaroon ng pamilya dati. Parang wala na lang. Parang yung usapan namin kasi dati Frankie, parang pag nanganak po ako, aalis kami doon. Parang bubukod po kami ng sarili namin. Okay, yun ang usapan nyo Opo. before. Kaso nga po, hindi naman po namin expected na ganun po yung mangyayari sa baby namin. Ang hirap po, bumukod kasi kada check-up nga po, malaking pera yung lumalabas. Kaya naman po siguro namin, kaso mahagol po kami kasi alam nyo naman po, yung construction ngayon, lalo tag-ulan na po. Pahinto-hinto na din po yan siya ngayon. Yes. Naiintindihan ko naman po siya. Yung, oo, respeto po sa magulang. Pero, alam niyo po yung pakiramdam na nalileft out ka na. Kasi yung kakampi po na yung inaasahan mong maging kakampi mo. Pati siya, wala na. Panig na doon. Ganun. Yung ang bigat po kasi naisipin yun. Tapos, huli po, away lang po namin. Yung parang, normal naman na po doon yung parang natataasan ng boses, ganun. Hindi ko po alam kung bakit na big deal yung sa akin. Yun, dun niya po ako nasigawan. Tapos, nung nasigawan niya po ako, ang sama ng, parang ang bigat po sa akin kasi nga po, kaya niyang parang hindi niya po kayang marinig na nababastos sila doon. Pero pag ako yung nababastos, okay lang. Wala akong marinig na isa man lang, kahit isa lang na ipagtanggol niya man lang ako. Sige. Bali, alam ko maayos ninyong mag-asawa yan. Ipagpipray natin. Excuse me. Ipagpipray natin na sana maayos nyo pa. Pero sa nararamdaman ko kasi sa'yo, parang marami ka pang tinatago or marami ka pang hindi sinasabi sa amin, pero hindi ko na kailangang usisahin. Pero bilang ikaw, pag-usapan yung mag-asawa yan. Pag-usapan nyo ng tatay mo, pamilya mo, dahil sila ang totoong makakapag-advise sa'yo ng tama, ano? Nandito lang kami, nandito lang si Daddy Frankie, tutulong sa abot ng aking makakaya. Pero bakit mo nasabi na ayaw nilang dalhin dito yung anak mo? Parang ayaw ka mo. Kasi nga po, nung kasagsagan po na lagi siyang na-hospital, dito po siya lagi galing. I think naman, hindi rason yung dito kasi siguro talagang may, alam naman natin na may problema ang bata. Inborn na po yung sakit. Opo, di ba? Nataon lang yun. Nataon lang, yes po, di ba? Kaya wag sana nating isipin na parang dito nagkasakit yung bata dahil alam naman natin na inborn na. Okay? So, ano ngayon ang plano ni tatay na nandito yung apo mo, nandito si Laika, nandito yung anak niya? Kumwari lang po dati. Ayusin nila yung gusto nilang mag-asawa. Yung pagtira naman nila dito, wala namang problema. Gusto ko rin, maanohan ko rin yung baby nila. Ako ko. Pero yun nga, pinangangambang ko, pagka napunta dito yung bata na yun, kakaroon ng parang sakit, ubo, ganun. Bakit siya inuubo? Ayun ko, baka hindi iyang sa klima rito
Lagi. Magkabilang barangay lang naman ah. Kaya nga So po, same eh. lang po. Bakit ba? Ano ang rason bakit si Ate Laika? Lagi pong reason, yung alikabok po dito sa bahay. Maalikabok. Lalo na. Hindi tagulan. Pag tag-araw maalikabok. Opo. Dahil mga kababayan, dahil yung flooring nila lupa. So yun ang sagot. Kaya nga po, Daddy Frankie, kapalan ko na po ulit yung mukha ko sa inyo. No? Kung pwede pong hilingin sa inyo ulit na gusto po sana namin na hingin sa inyo yung tulong na ipagawa po yung kahit yung sahig lang po ng bahay para kung pumunta man po kami dito, hindi na siya yung sasabihin na maalikabok sa bahay, ganun po. Yun pala yung pinakarason. Yes. Parang yun ang dahilan nila. Oh. Sige. No? Hindi pa ako nakakapasok sa bahay nila. Ano ba yung flooring nila? May flooring lahat yung bahay nila? Wala nang lupa. From the start po, na sobrang laking tulong yun na po talaga sa amin. Kay Ate Dang, kay Papa, sa baby ko po. Tapos, ngayon po, hingin ko po ulit yung tulong nyo. Hingin ko po sana ulit yung tulong nyo para po makapag-stay na din po kami dito. If ever po na hindi na namin maayos. Ganun po. Para hindi na, wala nang reason na dito sabihin na dito siya nagkakasakit. Kasi nga po dahil doon sa Bakit mo nasabing if ever na hindi maayos? Ayusin nyo yan. Malalim ba yung away nyo? Hindi naman po masyadong malalim, pero hindi ko po alam kung paano na po namin naayusin ngayon. Sobrang gulo. Tapos, hindi ko na po alam. Hindi mo alam. Hindi, lumalaki kasi ang ulo ng asawa niya. Kinakampihan nila lagi. Ba't mo naman nasabing lumalaki ang ulo, tay? Hindi, siyempre yung kahit sino naman po kung nag-aaway kami mag-asawa, akong anak nila kinakampihan. Hindi siyempre lalaki ang ulo no. Yes po. Bilang mag-asawa kasi dapat inaalagaan, pinoprotektahan natin ang asawa natin. No? Tsaka, yun, mahirap din kasi magsalita pero sa akin, no, mga kababayan, kailangan talaga sa mag-asawa, bubukod talaga. Yun nga po. Hindi ko sinasabing tama si Laika, hindi ko sinasabing mali ang lalaki. Pero dahil sinimulan ng mag-asawa yan, silang dalawa ang bumuo, nagligawan, nagsimula, may pangako sa isa't isa. Dapat talaga. Although hindi natin alam mga kababayan kasi may mga rason dahil nga kay Laika na rin galing na may problema pa yung anak nila. Pero pinakadabis talaga, bumukod para yung problema is sa kanilang dalawa lang, hindi lalabas sa pamilya, di ba? Kasi kahit sinong magulang talaga hindi matitiis ang anak, papanigan at papanigan ang anak. Ganon din pag nandito rin ang manugang ni tatay, pag dito rin titira talaga. Pag may problema hindi natin makikita, hindi naman lahat, no, para sa akin ng pabor pa rin sa anak natin yung hustisya. Kaya napaka-best talaga yung magbukod talaga. No? Pero, ayun, hindi naman na natin nasaklaw yan mga kababayan, kumbaga napag-usapan lang dahil nai-open nila sa atin yung problema. At, yun, gaya na aking sinabi mga kababayan, wala naman tayong ibang intention dito kung hindi makatulong. Simula't simula pa lang mula nung nakilala natin mga kababayan si Ate Dangdang hanggang sa sumunod ang problema ni Ate Laika sa kanyang anak, sumunod din ang problema ni tatay. At ito na naman yung nangyayari sa kanila. Sabi ko nga ay talagang sinusubok sila ng panahon. Kaya Ate Laika, tatagan pa natin, lakasan pa natin ang loob mo
No? Kaya at sa mga kababayan natin dyan, mga sumusuporta sa Team Daddy Frankie, samahan nyo pa po ako. Sana po hindi kayo bumitaw, hindi kayo magsawa na sumuporta sa Team Daddy Frankie para matulungan pa natin. At eto nga po yung problema ni tatay na sinasabi niya sa akin, yung flooring ng bahay nila, gusto niyang masemento. Pero ang iniisip ko talaga dito tayo, napakahirap talaga pumasok yung sasakyan dito. Paano to tayo kung sakasakali? Gawan natin ng paraan yung flooring na sinasabi ni tatay. Paano ipapasok dito ang materyales? Nakakapasok ba naman ito? Napapasok? Help? Kaya? Yung mini dump truck. Yung improvise. Yung sila. Improvise na sasakyan. So, pwede. Okay. Pwede bang masilip tong loob ng bahay tayo? Tignan natin. Tignan ko lang mga kababayan, samahan nyo po ako. Samahan tayo ni tatay. Kasi flooring talaga, oo. Putik, paano pag umumalakas ulan, papasok putik dito? Hindi naman po. Pero pader naman na yung gilid eh. No? So, ang problema lang talaga, kailangan flooring lang. Opo, kahit manipis lang po. Para Maging flooring lang. para wala ng likabok na sinasabi niya. Kasi pag tuyot, nakikita niyo Dito ka lang. Pumupunta kayo dito. Opo. Pag summer, ganyan mo lang yung lupa, nag-alikabok. No? Pero Tsaka- ngayon wala naman dahil basa. Dahil basa. Tay, kung sakasakali tay, simintuhin natin itong mga magkano po ang budget, may idea ka? Hindi tay. Samantalay mo na yung pagkakataon. Sige, dito ka tay. Tatanungin po kita. Hindi ko matansya. Hindi mo matansya, pero sa edad mong yan tay, may idea ka eh. Sa palagay mo lang po tay, more or less, magkano po? Gusto kong makatulong pa sa inyo. Tay, isipin mo na lang yung ibang tao na papagawan ko ng bahay. Umaabot ng 700,000, 790. Tay, kay Dangdang, ay kay Ate Nida, magkano? 700. Kay Kuya Oliver, 790 na. Huwag kang mahiya, tay. Baka sakali, kaya ko pa. Pasensya ka na, tay. No? Nasimulan na rin naman natin ito, mga kababayan. Kaya, para sa pusa anak ni Ate Laika. No? 20. Flooring? 20 sao. Kala ko 20 mil. Tatay, magkandi, tay. Yung totoo, tay. Mga 20 nga, 20 sa ako. Hindi, yung total amount, ay hindi pala si Tatay Rodolph. Si Tatay kasi kinakausap ko eh. Katawa tuloy si Tatay. Tay, sa palagay mo lang, tay. Sa bagay yung tansya naman eh. 20 sakong simento. Simento, buhangin, bato. Pero yung 20 sako, kukulangin siguro mga 25. Ang mga 25 sack of cement. Tapos, buhangin, Isa, 2 elf. 2 elf din na bato. kahit wala na yung bato dati, yung screen mix na lang. Yung bato-bato Engineer, na- halika rito, engineer. Nagkikwenta na. Hindi, May may idea to. may nabibili naman na screen mix. Ano yung scream mix? Yung may bato-bato na... Mix na. Okay. Pero pino yung bato niya, hindi malalaki. Yung bubong nyo tayo, hindi naman tumutulo. Mayroon din yung pinagpakuhaan, walang... Tapos kawayan pa. Kasi ito mga kababayan, hindi biro-biro po. Kasi once na ginalaw mo to, maraming magagalaw dyan. Alam nyo naman si Daddy Frankie, mga kababayan. No? Opo, lahat. Kaya nga po sabi ko sa inyo, may mga kababayan tayo, marami tayong mga kababayan. Marami po akong nababasa na sabi nila, si Tatay Rudolph naman. Pero sabi ko nga po sa inyo, si Daddy Frankie, hindi naman po ako mayaman. Ginagawa ko lang po yung best ko para makatulong sa ating mga kababayan.
At kung ano man po yung mga naitutulong po sa mga nauna pa, ay galing din po yan sa revenue. Kagaya lang po na sinabi ni Tatay Modesto, sabi niya sa akin, utang na loob ko ito sa iyo, Daddy Frankie. Ang sabi ko naman, hindi po tay, wala po kayong utang na loob sa akin. Kay God lang po tayo magpasalamat, enough na po sa akin. Dahil ang pinapagawa ko, ang perang ginagamit ko, galing din naman sa revenue. Kung mayroon man akong na-donate dito, yung pagod effort ng Team Daddy Frankie, kung paano namin i-manage yung team na ito. Kaya salamat sa aking team, no? Kaya yun, sa mga kababayan, loobin sana ng Panginoon, nakayanan pa ng inyong lingkod, kaya nga po nandito rin kami kasi nalaman ko yung problema nila kahit umuulan pumunta kami dito, no? At gabayan tayo ng Panginoon na yung request ni Ate Laika at si Tatay na kahit flooring lang daw ay magawa natin. Samahan nyo pa po ako mga kababayan hanggang sa dulo ng video ito. Sana hindi po kayo magsawa at abangan nyo po yung mga susunod na upload videos namin. Kung ano ang pwedeng gawin ng Team Daddy Frankie sa susunod na aming mga upload videos. Sana hindi kayo magsawa sumuporta sa amin. Maraming salamat po mga kababayan. Pansamantala kami magpapaalam at hindi muna magtatagal. Tay, ano po ang masasabi mo sa mga taong tumulong sa iyo? Sa mga nagbigay? Ngayon? Malaking pasasalamat Lapit po ka. sa Yan. mga nagbigay na naman po ng tulong sa amin. Sana po patuloy niyo po kaming tutulungan. Hindi lang po kami beneficiary ni Daddy Frankie. Lahat po kami. Salamat po. Yan. Teka lang. Kay ano naman, kay Ate, abanti ka konti. Kay Ate Lynn, ano naman po ang masasabi mo kay Miss of Florida na sumaludo sa iyo at nagbigay sa iyo ng 5,000 sa hapon na ito? Sa'yo po, Ma'am Florida, Miss of Florida. Florida. Maraming salamat po sa binigay niyong tulong sa akin. Ako naman po yung kusang loob ko po talagang kasi syempre bilang gaya nga po ng sinasabi ko bilang isang anak, kumbaga lalo na ako po yung panganay, obligasyon ko po talaga na alagaan po si Father. Syempre sa ating mga anak, obligasyon po natin talaga na alagaan yung magulang natin. Kaya yun po yung ginawa ko. Kasi mahal ko po yung Father ko. Yun, very good. Si Ate Laika naman, Ate Laika, pakatatag ka pa para sa anak mo. Wag kang panghinaan ng loob, no? Kung ano man yung mga naisip mong hindi maganda, wag mong isipin yon. Isipin mo si tatay, anak mo, pamilya mo, no? Ganon din sa asawa mo. Sana mapanood nito ng asawa mo. Mag-usap kayong dalawa, ayusin nyo hanggat kaya. Balikan ninyo yung mga simula ninyo, kung gaano katamis yung sumpaan ninyong dalawa nung nagliligawan pa kayo. Laika, mapapanood ito ng asawa mo. Ano ang mensahe mo sa kanya? Gaya po ng sinasabi ko sa kanya. Lakasan mo, be? Gaya po ng sinasabi ko. Pasensya na ako. Mabunganga ako. Kasi pag nagsasabi naman ako ng maayos, hindi mo ako pinapakinggan. Gusto ko lang naman kasi yung mag-usap tayo ng tayo lang. Kasi yung pag-uusap natin, laging napupunta sa away. Pasensya na kung may mga nagawa din akong mali. Alam ko yun. Gusto kong buo yung pamilya natin. Pero kung pagod ka na talaga, kung ayaw mo na, hindi ko din ipipilit yun. Hindi ko din ipagdadamot sa'yo yung anak mo. Gusto ko lang mag-isip ka muna. Magpalamig muna tayo ng ulo. Yun. Okay. Umiiyak si Ate Linlin, no? Ikaw, Ate Lin, bilang panganay, pwede mong payuhan bigyan ng advice ang iyong kapatid doon sa asawa niya. Anong masasabi mo doon sa asawa niya bilang ate? Kami naman po, hindi naman po kami, kasi hindi po namin sila pinanghihimansukan. Dahil nga po nang sinabi ni Father, ang gusto lang namin, syempre, yung safety ng kapatid ko.
Yun yung number one na gusto namin. Siyempre, kami magkakapatid, mahirap kami. Opo, mahirap kami. Pero, ang tatay namin hindi nananakit sa amin. Hindi nananakit sa amin. Yun ang ano ko sa kanya. Kaya sabi ko, Tito, medyo ito kasi medyo mataas din ang niya sa sarili niya. Kaya pagka medyo mainitin din ang ulo. Kaya ang sinasabi ko sa kanya, pagka ganyan may away kayo, konting away lang. Sabi ko sa kanya, pag-usapan niyo ng maigi. Ako kasi minsan diyan nagsisimula yung kagaya nga niya yung sinasabi ko niya na ayaw niya. Ate, ayoko ng broken family. Kasi kawawa yung anak. Yun yung sinasabi niya sa akin. Sabi ko, oo. Kung maayos niyo pa ako, ayusin niyo. Kasi kawawa, number one talaga kawawa yung bata. Kasi Daddy Frankie, naranasan ko rin yan at napakasakit talaga. Ngayon, nakikita ko sa mga anak ko, lalo na yung panganay ko tsaka yung pangalawa ko. Medyo sila, medyo malayo sa ama nila kasi gawa nga ng naging ganun din kami. Kaya ayoko, yung naranasan ko noon, ayoko maranasan ngayon. Okay. Opo. Sige. Umiiyak si Ate Laika. Pakatatag ka pa, Ate Laika. Nararamdaman ko si Ate Laika, gusto niyang ayusin ang pamilya niya. Alam ko, marami pa siyang hindi sinasabi, pero sila lang din makakaayos niyan. No? Tama yung sinabi ni Ate. Ganon din kay Tatay. Maraming salamat mga kababayan. Magandang gabi po. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan. From Pangasinan, love you all po and God bless po. Daddy Frankie.